Hi guys! Good morning! At nandito nga kami ngayon sa 7-Eleven para magbayad ng field trip ni Jada kasi sasama kami mag-asawa. Bago ang lahat, ako nga po pala si Geraldine and welcome to Life in Taiwan with Lim Family. So ayun nga po, first time mag-field trip dito ni Jada maka-experience at kami din po, first time namin ma-experience na mag-field trip yung anak namin sa school. So sasama kaming dalawa ni Jay. Sa may Taipei Zoo nga po pala yung field trip kasama na yung service ng sasakyan, tapos yung pagkain ng mga bata, pero sa adult wala na. Sa tatlo sa amin, binayaran ko ay 971 po. Tapos may 6 NT na charge kapag nagbayad ka sa 7-Eleven. Pwede nga lang pala one parent ang sasama sa student, pero since buntis ako at kailangan ko din ng alalay at gusto ko din ma-experience ang first field trip ni Jada, kaya for the go kami mag-asawa. After nga pong magbayad, ay didiretso na kami sa school and then ibibigay ko na sa teacher yung resibo at saka yung papel na binigay niya sa amin. Palamig na nga ngayon dito sa Taiwan, kaya eto, nagkakasipon na kami talaga at ang boses ko ibang-iba na. Ang hirap pa ng pag nagkasipon tapos umaaching yung buntis, ay grabe yung diretso hanggang baba talaga yung effect. Stay safe talaga tayong lahat. Kaya lagi na rin kami nagmamas ni Jada kapag umaalis kami or pumapasok sa trabaho at sa school. Alam nyo ba, si Jada ay hindi talaga siya marunong mag-Mandarin. Marunong lang pala siya magbilang ng 1 to 10, tas yung mga simple lang. Pero ngayon, nadadagdagan yung vocabulary niya sa Mandarin since nga lagi na siyang pumapasok. And siya lang mag-isang Pinoy dun sa klase nila, the rest ay puro Taiwanese na. Kaya feeling ko mabilis din siya makakapag-adjust, sana nga po. Pero sabi naman ng teacher, kapag lagi daw pinapractice at laging ginagamit ni Jada yung word na yon, ay magiging fluent na siya sa Mandarin. Kasi meron silang dito, tuwing Friday pinapauwi sa bata, may mga feedback yung teacher kung ano ba ang dapat, tas feedback din ng magulang. Ito nga po, nasa school na kami, mabuti talaga yung malapit lang to sa bahay namin. Kasi nga, hassle-free na hindi na kami babiyahe, maglalakad na lang talaga kami ni Jada. Kaya napaka-convenient talaga ng lugar namin. Una nga pala, pinag-summer class ko muna si baby ng 1 week para nga makapag-adjust siya. Tapos doon, lumabas talaga lahat ng kulit niya, ikot siya ng ikot. Kaya nung nagsimula yung regular classes nila nung September 1 ay medyo behave na siya kasi alam niya na mag-adjust sa environment niya. Kaya magandang good step din talaga yung ginawa namin na pinag-summer class namin siya for 1 week para nga makapag-adjust siya. 3 times nga pala siyang kinder kasi nga pumasok siya ng school ng 3 years old and 10 months siya. Yung kinder naman dito ay hindi grading system, more on socialized lang tinuturo kung paano yung mga activities sa school, more on ganun lang sila. Sa grade 1 talaga kailangan tutok talaga sa academics nila kasi doon na yung grading system nila. At eto nga, after kumahatid ang anak ko ay nag-aabang na rin ako ng bus dito malapit sa may school nila. At bala ko nga, magli-leave lang ako sa work kapag malapit na akong manganak kasi nga, easy-easy lang naman sa work ko, nakaupo lang. At lagi ko din kinakausap si baby sa tummy ko na sana umabot kami hanggang February. Kasi nga sa mga anak ko, 40 weeks talaga ako bago manganak. Kaya tingin ko mga February 15, 14, or 17 ako manganak. Kaya magli-leave lang ako sa work ko ng February 6. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Please don't forget to like, heart, share, and follow. Bye-bye!